Ako ay inapi at minaliit dahil security guard lang ako. Kasi nga, bobo yung mga magulang nyo. Kaya yung kabubuhan ng mga magulang nyo na ipasa sa inyo. Pero ang lahat ng yun ay pagpapanggap lamang. Malamang peki lang yan. Kaya pwede ba, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Nakita mo sana si ma'am, yung may-ari ng kumpanya. Dahil ang totoo, ako ang CEO. Ayan! Ma'am, bakit naman ganon? Aba! Kita mo nagmamadali na ako. Ang dami niya pag kinakalkal sa bag ko. Aba, ginawa mo pa ako magnanakaw. Hindi naman po sa ganun naman. Pasensya na po. Pero trabaho lang po yung ginagawa ko. Trabaho, hindi! Ginijudge mo ako kaya kinakalkal mo. Kung tutusin, hindi mo na ako dapat kalkalin eh. Ma'am, mga professional po tayo dito. Dapat ginagawa mo rin parte mo bilang isang professional na tao. Natural lang naman pong ginagawa niyang inspeksyonin ka. Yun po yung trabaho niya eh. Saka pa nakikisali ka? Di ba tagalinis ka lang naman dito? Ano ka ba niya ha? Tagapagtanggol, lawyer ka ba niya? Ba't ka nakikisali? Ma'am, pasensya na po ha sa janitress dito sa company to. Pero totoo naman po yung sinabi niya. Kailangan kong ma-check yung bag niyo bago kayo makapasok. Ba't nga kailangan pang i-check? Tingin mo ba may bomba dito ha? Ano ka ba? Bobo ka kasi kaya ka naging security guard eh. Alam mo kung nag-aral ka ng maigi, dapat, katulad ko, invest lang ng invest. Alam mo ba na may kikitain akong investor dito kaya nandito ako? Ganun po ba, ma'am? Ako, sigurado po, maganda yung proposal niyo siguro sa kanya, no? Kaya pinapunta kayo dito. Maganda o hindi mo naman maiintindihan yun kasi nga bobo ka. Tsaka ikaw isa ka pa pares kay mga bobo. Talaga yung mga magkakaibigan, mga pares magkakaano, no? Pares ng utak, kaya kayong dalawang nagkakasundo. Ma'am, grabe naman po kayo magsalita. Hindi naman porket security guard ako tapos janitress to. Mamatahin nyo na lang ng ganyan. May pinag-aralan din naman po kami. Sadyang hindi lang kami nakapagtapos ng pag-aaral kaya ganito lang yung narating namin. Kasi nga, bobo yung mga magulang nyo. Kaya yung kabubuhan ng mga magulang nyo na ipasa sa inyo. Ma'am naman, wala na po kami mga magulang. Ulila na po ako, pati ito. Tapos babangunin mo pa yung kaluluwa nun. Di good for you na wala ka ng magulang para hindi na nai-stress yung magulang mo. Malamang yung magulang mo nung buhay pa. Stress sa kabubuhan mo, no? Ma'am, alam mo, hindi makatao yung ginagawa mo. Kung wala ka namang magandang sasabihin pwede ka na po makaalis, ma'am. Okay na po kami dito. Talaga nga, alis ako. Ang papangit nyo. Bayan, sama naman ang ugaling ng babaeng yun. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Tsaka may ganun talaga mga tao. Mapangmata, kala mo naman kung sino. Tsaka yung babaeng yun, may araw din yun. Oh. Sige na, alis na muna po ako. Lilinis na ako. Sige, ayusin mo paglilinis ha, para may bonus ka. Sige. Ay, nakakainis. Ay, hi, Miss Gina! Hello! Lalo kang gumaganda, ha? Siyempre. Hoy! Bakit ngayon ka lang? Kung kanina ka dumating, nakita mo sana si ma'am, yung may-ari ng kumpanya. Ano ka ba, Miss Gina? Last year pa ako nag-iintay dun sa investor ng company namin eh. Kaso nga lang din, ngayon, tulad nito, bad trip ako. Paano ba naman yung guard dyan sa baba? Pinagbintangan ba naman akong magnanakaw? Kap-kap pa ng kap-kap sa bag ko. Nakakainis. Hindi naman siguro pinagbintangan ka. Talagang chinecheck lang nila yung mga bag ng mga pumapasok dito. Ay, hindi. Bobo yung mga ganon. Alam mo, dapat alam nila kung sino yung kakap-kapa nila. Mukha ba akong magnanakaw? Mukha bang maitatago ako sa bag ko? Grabe ka naman, ma'am. Ganito na lang. Ibig sabihin, mabalik tayo, no? Ibig sabihin, talagang ready ka na makita si madam. Yes, ano ka ba? Ready na ako. Anytime ready ako. Oh. Sige, pasasabihan na lang kita uli. Okay. Saan na ba yun sila? Nakakainis naman. Kanina pa ako nag-aantay dito. Mag-iisa't kalahating oras na. Iyakang na ako eh. Hoy! Anong ginagawa mo? Ba't dyan ka umupo? Upuan niya ng CEO. Dito nga ako uupo. Kasi ka? Upuan ko to eh. Babatawa ka ba? Paano magiging upuan yan? Security guard ka nga lang, di ba? Di mo naka-uniform ka pa. Talaga minamaliit mo ko porket security guard? O sige, para alam mo talaga na hindi ako security guard lang dito. Okay na ba yan? Alam mo, ang dali-dali lang naman magtanggal ng uniform eh.
Pag natanggal mo na, edi okay na. Sino pinaniniwala mo? Tsaka yung gold mo na yan, malamang peke lang yan. Kaya pwede ba, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Umalis ka na dyan. Actually, ang lamig, kailangan kong magpalugay para matakpan yung lamig. Ano CEO, ha? Ako nga yung CEO dito. Ba't tayo mo maniwala? Naku, madam, naiwan mo naman tong coat mo sa kotse. Ang lamig-lamig dito sa office. Salamat, attorney, ha? Teka lang. Uy, Miss Gina. Hello, Miss Kat! Eh, ano ginagawa ng security guard? Eh, sinasabi ko kanina yung ginawa kong magnanakaw eh. Ay, siya ba? Ay, nako, Miss Kat, di ko pala sa'yo na-introduce. Siya yung investor na gusto mong makausap. Yung gusto mong ma-meet. Siya po yun, si Miss Eden. Eh, teka lang. Kanina nga naka-uniform lang yan ng pang-secure. Eh, hinubad lang yan. Tapos ngayon, biglang CEO ka na. Oo, malamang nagdi-disguise siya. Tinitingnan yung mga empleyado niya kung sino ang tapat at hindi. Ganun lang yun. Ay, ganun po ba? Eh, Miss Eden, hindi yun naman pala sinabi. Ito mali proposal ko. Pasensya ka na kanina. Gutom lang kasi ako. Siguro hindi ka pa kumbinsin, no? Na ako talaga yung may-ari dito. Ako yung CEO at ako yung investor. So, kung gusto mo makita, nandito ang profile ko. Basahin mo. Oo nga po eh. Nakita ko nga po eh. Eh, tingnan niyo rin po yung proposal ko. Maganda rin po yan. Actually, nakita ko na yung proposal mo. Maganda. Kasi na-forward ni attorney Malimban. Na-impress ako talaga. Hindi naman po. Oo, pero mas na-impress ako sa ugali mo. Alam mo ba yung mga katulad mo na may ugaling manlalait at namamata ng kapwa-tao? Porket mababang uri lang ang antas nila sa buhay? Hindi ko tinotolerate yan. Talagang nag-disguise ako para malaman ko kung talaga mapagkakatiwalaan kita. Eh, Miss Eden, yung nangyari po kanina, eh, mainit lang po talaga yung ulo ko. Pero hindi naman po yung everyday na pang-ugali ko. Talagang nagkataon lang. Actually, ngayon na nga lang po nangyari yun eh. Pasensya na po. Pero siguro naman naniniwala ka sa first impression last. So yun ang first impression ko sa'yo. Tsaka alam mo ba, pati yung janitress kanina, matagal ko na yung trabahante dito. Paano na lang kung ikaw yung naging isa sa boss kapag dinil ko tong proposal na to? E di, mawawala yung mga taong pinagkakatiwalaan ko. Kaya, kung ako sa'yo, umalis ka na lang, humanap ka ng ibang pwede mong paglaanan ng oras para maging investor. Kasi wala na akong oras para sa'yo eh. Bye, Miss Kat. Bye, madam. Mission accomplished ka. Oo nga eh. Alam mo sa panahon ngayon, ang hirap ng humanap ng taong mapagkakatiwalaan. Lalo na sa negosyo. Ayoko namang mawala tong negosyong to dahil sa, alam mo na, sa taong may ganong pag-uugali. Totoo yun, madam. Alam mo, mawala yung stress mo. I-treat mo ako ng kape sa kantin. Tara. Okay. Ay, ma'am, check ko lang po yung bag niyo. Ay, Miss Kat! Miss Eden. Ang ganda ng trabaho mo ah. Security guard ka na pala dito sa mall. O ito, bago. Check mo. Pasensya na po, trabaho lang. Eh, pasensya na po pala kayo Eh, simula kasi nung naging security guard ako, naintindihan ko na pala na hindi rin pala talaga madali yung mga ganitong trabaho. Lalo na yung ginawa ko sa inyo dati. O, di ba? Kung ginawa mo yun dati, pinakita mo yung bag mo sa akin para ma-check ko. Sana hindi tatagal ng ganun kahaba yung diskusyon natin nun. At siguro din, tinanggap ko yung proposal mo. Kaso, gaya ng sinabi ko, hindi ako nagtotolerate ng mga ugaling masama sa company ko. Lalo na magiging kasosyo ko sa negosyo. Eh, okay lang po yun. Eh, kung hindi naman dahil sa nangyari na ganung eksena natin, hindi naman po siguro ako magbabago. Wala akong matutunang maganda sa buhay ko. Kaya okay lang po yun. Alam mo, masaya ako sa nangyari sa'yo. Pwede ka namang magsimula ulit eh. Sa pagiging security guard. Malay mo, pag ginalingan mo yung trabaho mo dito, magiging head of the security ka na. At magiging manager. Di natin alam. Eh, yun nga din po ang ginagol ko na maging head, yung pinakamataas na walang tinatapakang tao. Alam mo, pagbutihan mo lang yung trabaho mo at ipagpatuloy mo kung ano yung ikaw ngayon. O siya, sige na.
kailangan pang mamili sa grocery. Sige po, ingat po kayo.